tumitindi ang bangayan ni na Lisa Araneta at Amy Marcos, ano? Kahit sa media, binabalita na ito. Hmm? Ang mainstream media binabalita na ito. Nakita ko yung mga news ng mga mainstream media. Ha? Ito ay matapos yung matinding speech ni Amy Marcos doon sa rally ng Iglesia ni Cristo noong November 17. Hmm? Yung speech niya kung saan sa harap ng napakaraming tao na naka-televise, naka-livestream ay siniraan niya ng todo ang kanyang kapatid. Ngayon matapos 'yon, talagang nagiging kapansin-pansin na tumitindi ang bangayan ng ni Amy sa pamilya ng kanyang kapatid na si PBBM. Ang una diyan yung si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos kaagad nag-release ng statement na tungkol sa kanyang sa kanyang tita. Ang laman ng statement ni Sandro Marcos, dun sa last part ng statement niya, ang sabi niya, ang ganitong ugali ay hindi na asal ng isang tunay na kapatid. Matindi yun. Naka-all caps pa naman. Ang ganun daw na ugali ay hindi na asal ng isang tunay na kapatid. Kaya ay nag-counter din si Amy doon. Kasi ang issue na yan ng hindi tunay na kapatid, matagal na yan. Ini-issuehan si Amy, hindi tunay na kapatid. So, sabi ni Amy Marcos, sige, gusto mo, Sandro Marcos, linalabas mo yung issue na yan ng hindi tunay na kapatid. Gusto mo, tayo? Magpapa-DNA test ako, kayo naman, magpa-follicle test naman. Yan yung ni Amy. Yung hamon ni Amy. Anyway, may kumakalat ngayon na mga post sa social media. Matindi ito. Nakita ko nga ang mga ito eh. Halimbawa, yung isang post. Ang isang post ay post ni post ni Lisa Araneta. Mga kabunyog. Ang post ni Lisa Araneta, di umano ganito. I won't argue with you anymore because after all, you are my husband's sister and I respect mommy, yung si Imelda. Pero yung mga statements mo, fake. Kasing fake ng mukha mong ritokada. Ito yon. Kumakalat ito. Nakita nyo na ba ito? Hindi daw siya makikipag-argue. Kasi, you are my husband's sister and I respect mommy Imelda. Pero yung mga statements mo, fake. Kasing fake ng mukha mong ritokada. Di syempre sabihan mo naman ng mukha mong ritokada. O di matindi naman na atake kay Amy Marcos yun. Kumalat yan. Kumalat yung picture na yan. Sinagot naman ni Amy. Ang sagot naman ni Amy, mga kabunyog, sinagot naman niya ni Amy, ito naman, yes, don't argue with me. You should thank me. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit maganda lahat ng ex niya. Ikaw ang pinaka-ugly with biggest tummy full of drugs and wine. Ang photos na i-edit pero ang hair follicle test hindi nariritoke. Yan naman yung statement ni Amy. Kumalat din yan. Kumalat din ito. Nakita nyo na ba yan? Sige, tingnan nyo to. Nag-release ipinost uli yan ni Lisa Araneta. Linagyan ng caption ni Lisa Araneta Marcos, sabi, Lisa Marcos. And speaking of fake news, welcome to entertainment, Pinoy style. Sabay may mga emojis siya na tumatawa. So, ibig sabihin, yung kumalat na yon na sinabi di umano ni Lisa Araneta na yung mga statements mo fake, kasing fake ng mukha mong ritokada, fake news daw yon, sabi ni Lisa Araneta. Tapos si Amy Marcos din, nag-post din. Doon naman sa kumalat na sinabi niyang ikaw ang pinaka-ugly with biggest tummy full of drugs and wine, ang photos na i-edit pero ang hair follicle test hindi nariritoke. Nag-post din si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook page, I did not post this. Thanks. So, nagdidinayan sila ngayon. Nagdidinayan sila. Anyway,
Pwede naman talagang fake news yun. Pwede namang fake news yung ano na yun. Kaya lang, syempre, nagiging subject sila ng mga ano ngayon sa social media. Nagiging usap-usapan tong ano na to. Sigurado, kinukontrol lang ni Lisa Araneta ang ano niya. Matindi na dapat ang reaksyon niya dyan sa ginawa na yan ni Amy. Ano na yan? Alam naman natin si Lisa Araneta. Kaya lang syempre, ayaw niya ng patulan, ayaw niya ng lumaki. Kaya lang, kumalat ito eh. Kumalat itong mga post na to ay dahil nga medyo matitindi ang laman ng mga post na to. O yun, kumalat siya, nag-trending, grabe, viral. Pero sa bandang huli, binabawi ni Lisa Araneta, hindi niya daw post, fake news daw 'yon. Sabi rin naman ni Amy, hindi niya rin daw post 'yon. Kaya lang siguro kahit na hindi nila post 'yon, sa totoo lang ganun yata ang gusto nilang i-post. Sa totoo lang ganun ang gusto nilang i-post. Yung init nila sa isa't isa, mainit ang dugo ni Amy kay Lisa Araneta, alam naman natin 'yan. Eh di syempre si Lisa Araneta ganun din. Kaya yung post na yun hindi kanila. Pero sa totoo lang, ganun talaga ang gusto nilang i-post. Kaya lang pag ganun yung post kasi nila lalabas, masyado na silang cheap. Magpapakababa na silang masyado. Pero yun yung nararamdaman nila sa isa't isa eh. Sigurado tayo dyan. Kayo, ano sa tingin nyo? Actually, kumalat yan tapos binalit sa media, sa mainstream media. Tapos nung bandang uli, binawi din ng mainstream media. Sabi, fake daw pala yun. Yung mga kumalat daw pala na yun ay fake. Kaya lang, shinare na ng mga netizens. Kumalat na ng kumalat yun kasi nga, naiintriga ang mga netizens lalo na dito sa away nilang ito. Pero, sa ngayon, alam naman natin na siyempre masama. Hindi lang masama. Sobra ang sama ng loob ni nila Lisa Araneta sa ginawa na yun ni Amy. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, ang reaction daw ng presidente, siyempre daw, sobrang disappointed. Kasi, imaginein mo nga naman, sa harap ng napakaraming tao, naka-cover ng mainstream media, naka-livestream, tapos sisiraan mo ang kapatid mo ng ganun. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya lang, hindi naman pinapatulan ni Lisa Araneta eh. Ang mas sumagot na nauna yung si Sandro Marcos. Kasi binanggit din kasi si Sandro Marcos doon sa speech ni Amy. Sabi ni Amy pati daw yung anak na involved na rin sa drugs. Kaya sumagot si Sandro Marcos. Isa pang nangyayari diyan, yung away na yan nila Amy, umaabot na sa punto ng sa politika mismo. Halimbawa sa Ilocos Norte. Alam naman natin ang politika ng Ilocos Norte. Pagdating sa Ilocos Norte, ang governor doon, yung anak ni Amy, si Matthew Manuto, governor yan ng Ilocos Norte. Tapos yung kumbaga diyan, ang malakas diyan sa politika sa Ilocos Norte si Amy. Kasi pagdating sa Ilocos Norte, hindi masyadong nagko-concentrate sila Bongbong doon. Bagamat yung anak niya, si Sandro, congressman sa isang district. Pero yung province mismo, ang mga politiko doon sa mga bayan-bayan, si Amy. Si Amy ang sinusunod doon. Kontrolado ni Amy ang politika ng Ilocos Norte. Kaya lang, ang nangyari dito, pinatawag. Yung lahat ng mayors ng mga bayan ng Ilocos Norte, pinatawag. Mismong si Amy Marcos din ang nag-share nun, na may notice sa lahat ng mga mayors ng Ilocos Norte at ang notice na yon ay pinapatawag. Ito, sabi sa notice, you are hereby urgently requested to attend an emergency meeting of the LMP Ilocos Norte Chapter. Ang LMP is League of Municipalities. Scheduled as follows. Date, November 19, kahapon, Wednesday. Time, 3 p.m. Venue, Bacara Municipal Hall. Your immediate presence and full participation are critically important. We will be addressing highly important urgent matters that require the unified and prompt action of all member mayors. So, ibig sabihin,
nararamdaman na ito ni Amy. Nararamdaman niya na yung mga mayors ng municipal mayors ng Ilocos Norte na dati ay hawak niya, pinapatawag na. Pinapatawag na. Kaya may post nga si Amy Marcos sa kanyang Facebook page. Sabi niya, sa aking mga minamahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay nauunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Huwag niyo akong alalahanin. Alam natin at ng Ilocano ang buong katotohanan, ng Ilocos ang buong katotohanan. Ang hiling ko nga na lamang ay mag-iingat kayo. Pangalagaan niyo ang inyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo at kay Sandro. Kaya ito ni Mana. Pangalagaan niyo ang inyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo at kay Sandro. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, nararamdaman na ni Amy na dati kasi, hinahayaan lang syempre nila Bongbong, nila PBBM, si Amy na parang pagdating sa Ilocos, sa kanya na yan, teritoryo niya na yan. Kaya nga yung anak ni Amy, governor. Dati, si Matthew. Pero kasi nga, ang mga mayors, kumukuha sila ng kumpas kay Amy. Pero ngayon, na magkaaway na ang magkapatid, lantara na dahil nga dyan sa ginawa na yan ni Amy, syempre, kung gagawin din nila Sandro Marcos at nila PBBM, hahawakan na yung mga mayors ng Ilocos Norte. So sa susunod na eleksyon, malamang wala nang kung makakalaban na mismo Marcos versus Marcos. Malamang Marcos versus Marcos na yan. Kung pipilit na tatakbo si Matthew Manutok, yung anak niya, lalabanan na yan. Magmamanok na sila PBBM at saka sila Sandro. Aalisin nila yan. Sigurado makakaramdam ngayon si Amy ng higpit sa politika. Ngayon kasi kahit papano, hindi naman siya kinakalaban nila PBBM doon sa Ilocos Norte kasi parang hindi sila magkasundo pero civil. Ay ngayon kasi sa ginawa niyang yun. Yung ginawa niyang yun na ginawa niya sa kapatid niya doon sa speech niya sa Iglesia ni Cristo Rally. Talagang lantaran na deklarasyon yan ng paglaban sa kanyang kapatid. Ay presidente yan. Presidente yan. Kaya makakaramdam talaga si Amy ng hirap niyan sa 2028 elections. Pwedeng yung anak niya, hindi na yan mananalo. O kung mga mayors sasama kay Amy, mahihirapan na yan. At ngayon nga, nararamdaman na ni Amy. Siya rin ang nag-post noon. Nasabi niya dun sa mga mayors, naiintindihan ko kayo, huwag kayong mag-alala sa akin, kaya ito ni Mana. Parang alam niya na yung mga mayors, sasama yan kila PBBM saka kay Sandro Marcos. Kasi presidente yan eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, dapat nakita rin ni Amy Marcos yan. Ang politika ng Ilocos Norte maiiba na ngayon. Kung dati, ang politika ng Ilocos Norte ay Marcos, ibig sabihin, sulit sila yan, isang pamilya. Sa ngayon, mahahati na yan, Marcos versus Marcos. Kung pipilitin ni Amy na patbuhin yung anak niya, baka hindi na yan manalo. Kasi syempre, nanalo lang yung anak niya kasi sa suporta ng pamilya Marcos. Pero ngayon, itatarato na yan si Amy, yung anak niya at saka yung mga politikong sasama kay Amy na kalaban ng nila Marcos, nila PBBM. Mararamdaman niya. Itong patawag ng meeting na ito kahapon, shinare din mismo ni Amy yan. Siya rin ang nag-share na may meeting daw ang mga municipal mayors ng Ilocos Norte. Very urgent matter. Alam na kung para saan yon. Maninindigan yung mga municipal mayors ng Ilocos Norte para kay PBBM at kay Sandro. Iitsapwera na yan si Amy doon. Makakaramdam na siya ngayon. Kagagawan niya rin yan eh. Kagagawan niya rin yan. Yang nangyari na yan sa kanya, siya rin ang dapat sisiyan. Dapat na-anticipate niya yan na kapag ang ginawa niya naman kasi sobra. Kasi syempre, yung simpatsya ng mga Ilocano, mas na kay PBBM. Mas na kay PBBM yan. Kaya mahihirapan na sila Amy Marcos at yung anak niya, yung Matthew Manutok, dating governor. Ano na ito? Iba na. Iba na ang magiging sitwasyon ng Ilocos. Kaya
Ayan, sasapuin niya yung kanyang ano tawag nga doon? Kung anong itinanim siyang aanihin. Oh, 'di ba? Oh, 'yan yung itinanim niya, o di 'yan yung aanihin niya, kagagawan niya 'yan. Oh, naging kasi siyang masyadong maano na maano sa kapatid niya. Ha? Nung una, kahit naman may hindi sila pagkakaunawaan, civil pa rin. Ibig sabihin, pagdating sa Ilocos Norte, hindi naman sila, yung mga mayors doon, Marcos pa rin ang sinusuportan. Dito pipili na ang mga mayors. Okay? So, mga kabunyog, mga kababayan, ang isa pang ah, ginagawa ni Aimee. May post na naman si Aimee, isa pa 'to May post na naman siya, nakita ko ito. Sabi niya sa post niya ni Aimee Marcos, tungkol sa pagtitipo ng ebidensya. O ito pa. O, kaya ito, ano na naman niya ito masama na namang ginagawa ito ni Aimee Marcos. Sabi ni Aimee Marcos, mensahe para sa matatapang. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pong magbahagi, iingatan ko kayo. Senator Aimee R. Marcos, Nobyembre 19, 2025. So imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ibig sabihin, nag-i-encourage si Aimee Marcos, nag-i-encourage siya sa mga tao na magpadala sa kanya ng mga ebidensya tungkol sa pagiging involved ng kanyang kapatid sa illegal na droga. O yung pala, siya naman pala, malamang wala ring ebidensya Wala rin siyang ebidensya, wala siguro siyang video, wala siyang picture. Kasi kung may picture siya o may video siya o kung ano man na ebidensya, ilalabas niya na yan Ngayon wala. So parang nagsusulisit siya, humihingi siya ng ebidensya sa iba. Kaya ngayon nagpo-post siya. Lalong magagalit nito sa kanya ang kanyang kapatid, si PBBM. Talagang sinusunog niya na yung bridge. Wala na siyang gustong itirang bridge o tulay sa kanila, ng kanyang kapatid, si PBBM. Gusto niya na talagang durugin, sirain lahat, Kasi ito ngayon, tingnan niyo yung post niya. Nagpo-post siya na yung mga nagpapadala sa kanya ng mga pictures, videos, kung anumang materials na parang ebidensya. Ebidensya. Saan ebidensya? Ay di ebidensya sa paggamit ni PBBM ng illegal na droga. Mukhang naghahanda siya sa isang posibilidad na magkaroon ng investigasyon. Kasi si Marcoleta, gustong pag-usapan yung issue na yun di mukhang mag-i-sponsor sila ng resolusyon na imbestigahan itong expose ni Aimee Marcos, yung sinabi niya dun sa speech niya. Talagang mukhang siseryosuhin nila ito. May mag-i-sponsor dyan ng resolusyon para imbestigahan. Di syempre, kung iimbestigahan nga yung pagkaka-involve ni PBBM sa illegal na droga, o kaya kung magsusulong talaga ng impeachment at yun ang grounds, kailangan ng ebidensya, ay mukhang si Aimee Marcos wala namang hawak na mga ebidensya. Ngayon, siya ang nagsusulisit ngayon ng humihingi ng tulong kung sinong makakapag-produce. Kaya itong ito nga mayroon pa siyang post sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang mga pinadala niyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala sa inyong katapangan. Ibig sabihin, ano yon? Dito, ina-announce niya yun daw mga nagtrabaho sa palasyo, mga pulis at sundalo na dati nilang nakadaupang palad. Parang siya, ang pinapalabas ni Aimee Marcos dito sa post niya, kung yung mga nagtrabaho sa palasyo, pwedeng katulong or anuman, mga staff ng palasyo, tapos mayroon silang prueba na si PBBM ay gumagamit ng illegal na droga. Tapos yung mga sundalo na na-assign doon, PSG siguro. Humihingi siya ngayon, napadalhan siya noon. Bakit niya hinihingi yon? Posibleng magkaroon ng impeachment. Nagsabi na sila, dating Congressman Jing Paras, magsusulong daw sila ng impeachment. Ang isa sa grounds, yung tungkol sa paggamit ng illegal na droga na na-trigger nung speech ni Aimee.
Pero si Amy kasi pwedeng wala ring ebidensya. So, fishing for evidence. Matindi itong ginagawa na ito ni Amy. Matindi ito. Dinadaan niya lang sa mga nagpadala sa akin ng ganito ganyan. Mga kabunyog, mga kababayan, malala na itong si Amy. Imagine ninyo, magpuproduce ka ng ebidensya para gamitin sa kapatid mo. Yan yung malinaw dito eh. Ako ganyan ang ko. Kayo, anong kuha nyo dito sa post na ito ni Amy? Malala kasi nag-warning na, nag-announce na sila, yung mga DDS, sila dating Congressman Jing Paras, saka si Attorney Manuelito Luna, magsusulong daw sila ng impeachment laban kay PBBM. Mula doon sa unang yung sinabi ni Saldico na insertions. Pangalawa, yung speech ni Amy. Ang problema, yung speech ni Amy, speech lang yon. Wala namang ebidensya. So dahil walang ebidensya, nagpi-fish ngayon ng ebidensya si Amy sa pamamagitan ng post niya na ito. Ito yung post niya eh. Kaya lang, napakasama niya naman. Talagang magpuproduce siya ng mga ebidensya. Ang ine-expect niya, may mga nakakakilala, halimbawa kay PBBM, nagparty sila, tapos napicturan. Gusto niya ipadala sa kanya yun. Siguro babayaran pa nila. Babayaran pa nila. Dinadaan lang sa mga mensahe na, actually yung message niya nga, sa lahat ng matatapang. Ito, ano ba yan? Mensahe para sa matatapang. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan. Ay, matindi. Post yan sa kanyang Facebook page. Hindi ito intriga itong sinasabi ko. Nakita ko sa post niya eh. Sa kanyang page, sa kanyang Facebook page. Kaya matindi ito mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kung doon lang kasi sa sinabi ni Amy, wala namang ebidensya doon, wala naman. Ibig sabihin, wala siyang ebidensya. Ngayon, naghahanap siya ng ebidensya. Kasi, kailangan niyang isubstantiate yung kanyang mga sinabi, kailangang suportahan niya ng ebidensya. Kung hindi, napakasama niya. Kasi, nagsasabi siya ng ganun, wala naman siyang ebidensya. Ngayon, magpuproduce siya ngayon ng ebidensya. Yun na, kaya nananawagan siya. Matindi. Lalalim pa ito mga kabunyog. Itong away na ito ng pati Iglesia ni Cristo nalalagay sa alanganin eh. Bakit nalalagay sa alanganin yung Iglesia ni Cristo? Siyempre kailangang magpaliwanag ang Iglesia ni Cristo, 'di ba? Sinasabi nila yung rally nila political, neutral, walang politika. Ang panawagan lang talaga nila doon, transparency, accountability. Wala daw sila. Hindi sila diyan sa mga politika na yan. Ayaw nilang ma-involve diyan. Political sila. Tapos bigla ang speech ni Amy, talagang bira kay PBBM. Masasabi mo pa bang apolitical yung rally na yun? Tapos pagbaba pa ni Amy, ayan, ginanyan pa ni Marcoleta. Tapos yung mga matataas na officials, matataas na ministro ng iglesia, tuwang-tuwa. Parang support doon sa mga sinabi ni Amy. Nakuha yun sa TV eh. Nakuha yun sa TV na sa mga nagla-live stream nung rally. Na pagbaba ni Amy, tinapik-tapik pa siya ni Marcoleta, kinamayan siya ng mga matataas na officials ng INC. Parang kinongratulate pa siya sa kanyang mga sinabi. Kaya nalalagay ngayon ng INC. Pero nagsabi naman si yung tagapagsalita nila spokesperson sa Bala, sabi niya, ang usapan talaga, ang topic lang dapat sa ganun lang daw, transparency, justice, peace, accountability. Kaya lang, lumabas daw si pinag-usapan si Amy. Inamin naman nila yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.